Sa bayan ng Santa Rosa ay may nakatirang mag-asawa na nagngangalang Hugo at Imelda. Sa ting sila'y kakain ay palagi na lang nila pinag-aawayan ng paghuhugas ng pinggan. Sa ting tatanggi si Hugo ay pagagalitan naman siya ni Imelda kung ano-anong pangalang tinatawag niya kay Hugo. Kung mahuling sumasagot ay tutugisin naman ni Imelda ang pobring si Hugo ng walis tingting. Kaagad namang tatakbo ang kanyang asawa sa bahay ng kumpadre at doon magpapalipas ng galit ni Imelda. Nakasanayan ng tawagin ng mga kapitbahay ang bugnuting si Imelda ng Kamaldang at ang pobring si Hugo ng Kaugong. Isang araw, patapos na silang kumain. Matigas sa sinabi ni Kaugong na Hindi na ako maghugas ng pinggan. At sino? Huwag mo sasabihin na ako pa ang maghuhugas ng pinggan. Maghapon na ako nag-aararo sa bukid. Ni isang pinggan, hindi na ako maghuhugas. Tumayo si Kamaldang na mayuwang at hinarap si Kaugong habang natatakot sa dulo ng mesa. Ikaw ang babae. Ikaw ang dapat magtrabaho dito sa bahay. Sige nga, anong gagawin mo? Pagkatapos may tali ang kalabaw mo sa bukid ay mahiga ka na lamang niyan? Mahirap ba yun? Ako na nga nagluto, naglaba ng mga damit, ultimo mo paglinis ng kisame, ako na? Tapos ayaw mo pa paghugas ng pinggan? Ikaw? Tamad! Run. Saglit! Huwag mo akong paluin. May naisip na akong solusyon para masolusyonan ang ating problema. Sige, mabas ka dyan. Tigilan na natin ito pagkakatalo natin. May naisip na akong solusyon sa ating problema. Ano? Kung sinong unang magsasating pagkatapos kumain ay siyang matatalo. At kung sinong matatalo, siyang maghuhugas magpakailanman. Yun lang? Kasama palayok at mga kaldero? Oo, kapag nagsalita ka sa akin o kanino man, ikaw ang matatalo. Ikaw ang maghuhugas magpakailanman. Sige pa. Handa ka na? At sila ay kapwa tumahimik. Nagkitigan sila sa harapan ng mesa na may hindi pa naguhugas ng mga pinggan, baso at kutsara. Ayaw nilang alisin ang pagtitig sa isa't isa sa takot na baka magsalita ang isa sa kanila. Nagkitigan na lamang sila na natili silang nakaupo. Unti-unting lumulubog na ang araw, ngunit patuloy pa rin silang walang kibuan. Halos mamugto ang kanilang mga mata sa pagtitigan. Aba, biglang naluha ang dalawa. Basang-basa na ng pawis si Kaugong, pinagpapawisan na rin ang noo ni Kamaldang. Biglang tumawag ang kapitbahay na si Timang. Kaugong! Kamaldang! Ihiram sana ako ng batya. Uy, Kaugong! Kamaldang! O, ba't parang walang tao? Pasok na nga ako. Mag-asawa ko naman kaya sila. Baka nasa kusina, tignan ko kayo. O, pumasok na ako sa bahay niya at iniram ko na din yung batya. Naglalaba kasi ako. O, bakit hindi kayo kumikibo? Ano nangyari? Uy, Kaugong! Kamaldang! Narinig niyo ba ako? Wala nga kayo. Naglalaba na lang ako. At susunod na papasok sa bahay ng mag-asawa ang isa pa nilang kapitbahay. Ano nangyayari dito? Eh, yung mag-asawa kasi hindi kumikibo eh. Feeling ko siguro kinulang. Wala, sinulang. Tara, sabihin natin sa mga kapitbahay. At sasabihin nila ito sa dalawang tsismosang kapitbahay. Mga kapitbahay! Ang mag-asawa ay tila'y kinulang. Hala, totoo ba? We, di nga! Tara, puntahan natin. Tara! Kamaldang, Kaugong! Bakit pili kayo nayat na nanahimik? Yung utang nyo, ilang buwan na. Hindi nyo pa papabayaran? Hala, bakit ganun? At susunod na papasok ang buntis na kapitbahay kasama ang kanyang asawa. Hoy, ba't ang hihingan nyo? Anong nangyayari dito? Eh kasi nga si Kamaldang at Kamagong hindi umiimik eh. Iniisip namin baka nakulang. At biglang papasok ang babae nagkakandara pa kay Kaugong. Ano nangyayari dito? Kaugong, my love, what's happening to you? Kayo, anong ginawa niyo sa Kaugong ko? Sila ay nakulang. Bakit hindi pa kayo tumawag sa albularyo? Teka, ako na tatawag sa albularyo. Babalik ang babae nagkakandara pa kay Kaugong kasama ang albularyo. Nandito na ang albularyo. Ano yung nangyayari dito? Sila ay nakulang. Kaya sila ay nasaringan ng masamang espiritu. Kailangan ko silang ulinan. Mikeli, tutut, eremi. Mikeli, tutut, eremi. Mikeli, tutut, eremi. Hindi ko to kaya mag-isa. Kailangan ko ng kasama niya.
Nakanganak na yata ako! Hala! Nanganganak ka na? Sugod na yan sa ospital! Mga pakalambero! Lumayas kayo sa pamamahay ko! Talo ka! Natalo ka sa pagsahan natin. Ikaw ang maghuhugas ng pinggan ngayon. At dito nagwawakas ang ating kwento. Kayo, sa bahay nyo, sino ang naghuhugas ng mga pinggan? Aber?